What do 90% of homeless and runaway children, 85% of children with behavioral disorders, 71% of high school dropouts, 75% of youth in drug abuse centers, and 85% of all youth in prison have in common? They all come from fatherless homes. There are over 25 million kids right now growing up in a home without their dad. And for them, Father's Day is just another fatherless day. But it doesn't have to be this way. The numbers show that children with involved fathers have higher self-esteem, better grade point averages, and they grow up to become the most compassionate adults. Dads, we are vital. The role we play is world-changing. God has given us the ability to completely rewrite the future, not only for our sons and daughters, but for the millions of girls and boys who are right now living without a dad. Now is the time to step up. Our kids need us more than ever. The fatherless need us more than ever. There are kids in this building right now who need a man of God in their lives, a role model, a mentor, someone to say, "I'm proud of you," someone to have their back, someone to affirm them, someone to show the love of Christ to them. Not just anyone, not just a friend. They need a man. So to all the dads out there, reflecting Jesus to their kids, willing to stand up for the abandoned, and giving it all for their family, we say thank you. God is changing the world through you. Your impact will reach further than you can ever imagine. So be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Happy Father's Day. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin ang palakpakang iyan para sa Panginoon. Ilakas po natin. Yung parang nag-almusal po tayo ng kanin. Kalmusal kanin. Good morning po sa ating lahat. At binabati ko po ng isang maligayang araw ng mga tatay, ang ating mga tatay. Ngayon, hindi ko pa nabati si Morris ng Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. Oh. At alam mo na, marami kang anak. Binless ka ni Lord ng maraming anak, kaya kailangan mo magtrabaho. Joke lamang po. Pero napaka-blessed po natin. Tayo po ay may araw na ipagdiriwang, ang araw ng mga nanay, ang araw ng mga tatay. Next month, araw naman ng mga lolo't lola. No? Minsan sa isang taon, tayo ay may araw upang i-celebrate at alalahanin ang ating mga magigiting na nanay, tatay at lolo't lola. Pero ayun, dapat araw-araw tayo ay hindi nakakalimot na i-appreciate sila, no? Hindi lang pag-araw ng tatay, nanay, ganun. Every day we appreciate those that love us. Amen. Okay, ngayong araw po, tayo ay magdiriwang sa ating bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalm
or awit, mga awit 150. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa lahat ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitin sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Amen. Yes, Lord, we praise you. Yes, Lord. We praise you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw ay tunay na mabuti. Ikaw ay tunay na dakila. Sabihin nga natin lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga. Purihin ang Panginoon. Pero ngayon, sabihin natin, let everything that has breath praise the Lord. Again, let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. With conviction. Everything that has breath. Praise the Lord! Praise the Lord! I'll praise in the valley, praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, and praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise as I show you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise.
maraming salamat. Hallelujah. Tayong lahat may hininga. Amen po ba? Amen. Check niyo po yung katabi mo kung may hininga pa. May hininga. Lahat tayo binigyan ng hininga. Binigyan tayo ng privilege na purihin ang Panginoon sa bawat segundo, minuto, oras, araw-araw ng ating buhay. Talagang salamat, Panginoon, sa pagkakataon na purihin ka at sambahin, Lord God. Maraming salamat. You know, sino po nakapanood ng Passion of the Christ? Ilang beses na po nating napanood yan. Though, sabi nga, grabe yung pagkaka-interpret nung mga nangyari historically and based on the Bible. Pero, wala pa yun, no? Sabi, He was despised, He was rejected by mankind, He took our pain, bore our suffering, yet, we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced, not for His sins, but for our transgressions, sa ating mga kasalanan. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. Siya ang nagdala ng kaparusahan na para sa akin, para sa iyo, para sa mga lahat ng tao nandito sa mundo. Hindi niya kailangan gawin yun. He is the God. He is the King of all kings. His name is above all. He's all-powerful. Pero bakit? Bakit niya ginawa yun? But God demonstrates His own love for us habang tayo ay makasalanan pa. Lord, salamat. Makasalanan pa lang ako. Pinatawad mo na ako, Panginoon. Ibinigay mo na yung buhay mo para sa akin. Hindi pa ako nag-decide, Lord, na ibigay ang buhay ko sa'yo. Pero binigay mo na ang buhay mo para sa akin. You are above all. Pero Panginoon, tinreat mo ako na above all dahil binigay mo ang buhay mo para sa akin, Panginoon. At maraming salamat, Lord. We thank you, Panginoon. We acknowledge, Lord God, that you are Lord. That you all deserve the glory, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. That's why today we praise you, Lord. And we glorify your name, Panginoon. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and you taught me above all.
above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. You are above all kingdoms. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Imagine niyo po, yung rose, inapak-apakan. Di ba ang ganda niya nung una, tapos inapak-apakan siya, wala na siyang halaga. Ang pangit na niya, wala na siyang kulay, wala na. Talagang inapak-apakan. Ganon yung parang nangyari sa ating Panginoon. Na hindi naman na niya dapat deserve. Pero dahil minahal ka niya, dahil una pa lang minahal ka na niya, pinadala niya yung anak niya para iligtas ka. Hindi pa ba yun sapat? Para ibigay mo yung buhay mo sa Kanya, para isuko mo yung buhay mo sa Kanya, at purihin mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong isipan, ng buong lakas. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na hindi ako deserving, Lord. Alam mo ang mga kasalanan ko, alam mo ang karumihan ko, Panginoon. Pero niligtas mo ko, Lord. Minahal mo ko above all, Lord. Kahit na hindi ko karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Church, let's sing, Lord. Crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and you taught of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and you taught of me above all. Hallelujah.
Panginoon. You thought of me above all. Thank you, Lord, for that wonderful privilege, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng panibagong chance, ng paulit-ulit na chance, Panginoon. Pagkaman kami po ay nagkakasala, Lord, patuloy mo kaming pinapatawad, patuloy mo kaming nililigtas, Lord. Maraming salamat. And we praise you, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, Panginoon. Araw-araw, Lord, hindi nauubos ang iyong grace, ang iyong mercy, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy kang pinupuri ng aming mga puso, ang aming mga isipan, ng aming mga labi, Panginoon. Maraming salamat. Itinataas ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. To God be the glory po. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, sinasamba namin ang banal mong pangalan. Pagarian mo po kami. Sundin ang loob mo dito sa lupa, parang nasa langit. Salamat po, Amang Diyos, na tinipon mo kami muli sa lugar na ito upang kayo'y sambahin, papurihan at parangalan. Salamat po sa bawat isa ng mga kapatiran namin na nakasama namin na nagpupuri sa iyo. Salamat din sa mga awitan. Salamat sa praise and worship. You inhabit the praises of your people. Ang aming dalangin po, whatever will be said and done, it will give glory to the name of your Son, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. Tunay nga, Panginoon, ang manatili sa presensya mo ay isang kagalakan. Salamat po, tinawag mo kami dahil sa anak mong si Jesus. Kami po'y tinanggap niyo, hindi dahil sa aming performance, kundi dahil sa biyaya mo't habag. Salamat po, Amang Diyos. Tunay nga po, Panginoon. Gawin mo po na ang mga puso ng bawat isang makikinig ay tunay na maging mapagpakumbaba at tanggapin ang mga binhi ng salita mo po sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Isang kagalakan po sa aking puso na makapag-preach sa araw ng mga tatay. Sa araw na to, Father's Day. Palakpakan po natin ang mga ama ng tahanan. Ang mensahe na nais kong dalhin sa araw na to, how fathers can give honor to the name of God the Father. Paano ang mga ama ay magbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos Ama. Bakit Diyos Ama lamang? Alam niyo po, pag binigyan natin ng karangalan ng Diyos Ama, binibigyan din natin ng karangalan ang Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus at ang Ama ay iisang Diyos. Bagamat magkaibang persona,
pero isang Diyos sila. Amen po. We are celebrating Father's Day today, and we are giving honor and glory, first of all, to God our Father, as fathers who derive our fatherhood from God. Binibigyan natin kaluwalhatian ng Diyos Ama, lalo na ng mga tatay na nandito, sapagkat yung ating pagkaama ay nanggaling doon sa Diyos sa langit. Our fatherhood is from God. Amen. Alam niyo po, ang mensaheng ito hindi lamang para sa mga tatay. Ito'y para sa lahat. Para sa lahat ng anak ng Diyos. Para sa lahat ng nais tumanggap at tumanggap sa Panginoong Yesus. Ito'y para sa ating lahat. Hindi lamang po sa mga tatay. Nais kong simulan sa Efeso chapter 3, verses 14 to 15. Yung ating scripture reading kanina. Babasahin ko muna sa English, sa NIV, sa New International Version. Sabi dito, "For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name." Babasahin ko po sa Tagalog sa ang salita ng Diyos. Tuwing naalala ko ang plano ng Diyos, lumulod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa, na itinuturing niya na Kanyang buong pamilya. Itinuturing niya na Kanyang buong pamilya. Dala-dala natin ang pangalan ng Ama. Mamaya malalaman natin, matututunan natin kung ano ang pangalan ng Ama. Lumuluhod si Pablo na apostol bilang pagsamba sa Diyos tuwing naaalala niya ang sukdulang biyaya, the amazing grace of God, na ituring ang mga hindi karapat-dapat na mga tao tulad nating mga hentil. Pag sinabing hentil, hindi Israelita, hindi Hudyo. Ibig sabihin ay malayo sa Diyos, hindi bayan ng Diyos. Kapag naalala ni Pablo yung sukdulang biyaya ng Diyos na itinuring tayo mga hentil bilang bayan ng Diyos, na maging bayan ng Diyos sa pamagitan lang ng pagtitiwala kay Kristo kasama ng mga Hudyo. Naging bayan tayo ng Diyos nung tayo ay magtiwala kay Kristo. Bagamat tayo malayo, walang Diyos. Pero nung tayo ay magtiwala, sumampalataya kay Kristo bilang anak ng Diyos na ating tagapagligtas, itinuring tayong bayan ng Diyos. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Hindi relihiyon. Sabihin natin, hindi relihiyon, kundi relasyon. Sa pamamagitan ng pagtitiwala o pag-angkas kay Kristo. Nag-uudyok sa atin para sumamba sa Diyos. Ano nagbibigay ng motivation para sumamba sa Diyos? It's not the whatever kung ano pa man ang pagpapala, but the amazing grace ng Panginoon. Yun ang dapat mag-udyok sa atin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat, pero dahil sa biyaya mo, tinanggap mo ako, itinuring mo akong anak, mamanahin ko ang langit, pinatawad mo ako. Inampun mo ako sa iyong pamilya, ipinanganak ako sa iyong kaharian, mamanahin ko ang buhay na walang hanggan, dahil lamang nagtiwala ako kay Kristo. Ano pa ba? Wala naman tayong dapat gawin kundi magtiwala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala kang dapat gawin kundi magtiwala kay Kristo. Umangkas kay Kristo. Amen? Kayo nang dapat na magudyok sa atin na pagsamba sa Diyos. Hindi tayo sumasamba para iligtas ng Diyos, para pagpalain ng Diyos. Kaya tayo sumasamba dahil pinagpala na tayo ng Diyos kay Kristo. Amen po ba? Kaya tayo lumalapit sa Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat. Dahil nung tayo'y umangkas
nung tayo magtiwala kay Kristo, tayo'y tinanggap ng Diyos. Kahit na makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat. Yun ang biyaya ng Diyos. Amen. At dahil kay Kristo na ating pinagtiwalaan para sa ating kaligtasan, tayo ay naging pamilya ng Diyos na dala-dala. Sabihin natin dala-dala. Ano ang dala-dala? Dala-dala ang kanyang pangalan at siguradong hahantong sa langit ating buhay. Tulad ng ibang nauna na. Sabi nga may mga pamilya ang Diyos na nasa langit at nasa lupa. Ibig sabihin, may mga anak ng Diyos na nauna na sa langit. Ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, kapamilya ka ng Diyos, langit ang siguradong punta mo. Hindi ka pupunta ng impyerno dahil si Kristo na nagbayad ng kasalanan. Si Kristo ang pinarusahan. Si Kristo ang nagdusa. Si Kristo ang pinahirapan. Si Kristo ang sinumpa para tayo ay makalaya sa sumpa ng kasalanan. Amen po ba? Hindi ba dapat magalak tayo? Anong ginawa natin? Wala tayong ginawa kundi magtiwala lang. Umangkas kay Kristo para tayo ay maging anak ng Diyos. Dala-dala ang kanyang pangalan. Hindi lahat ng pamilya dito sa lupa ay dala-dala ang pangalan ng Diyos at pupunta sa langit. Alam niyo po, ito malungkot na balita. Bago na natin marinig ang magandang balita, ang malungkot na balita, ang tao, pag walang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay anak ng dyablo, anak ni Satanas. Kaya nakita niyo ang tao kung anong gusto ng dyablo siyang ginagawa. Hindi ba? Alipin ng kasalanan, alipin ng kabuktutan, alipin ng kadiliman. Kaya yun ang malungkot na balita, pag hindi tayo umangkas kay Kristo, itinuturing tayo na anak ng dyablo. Dahil kung anong gusto ng dyablo, yun ang ginagawa ng tao eh. Hindi ba? Nangangalunya, nakikiapid, nagnanakaw, nagsisinungaling. Amen. Ano pa ba ibang kasamaan ng dyablo na minana ng tao? Kaya nga tayo ay mga anak ng dyablo. Pero sandaling kilalanin natin na tayo makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang pumunta sa langit kahit na anong gawin natin. Kapag kinilala natin, tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Tinanggap ang regalo ng Diyos na si Kristo bilang tagapagligtas natin. Tinanggap natin na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Inilibing at nabuhay maguli para tayo mapawalang sala. Tayo ay pinagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Tayo ay pinatatawad ng Diyos. Ano man ang ating nagawang kasalanan, binubura ng Panginoon. Hindi lang tinatakpan. Alam niyo no lumang tipan, tinatakpan ang kasalanan ng mga dugo ng hayop. Pero nandun pa rin ang kasalanan. Pero sa bagong tipan, hindi lang tinakpan ang ating kasalanan, inalis ang mantsa. Wala na nakikita ang Diyos. Wala na nakikita ang Diyos na kasalanan natin. Kinuha na ni Kristo. Binura na lahat. Sabihin natin, binura. He blotted out all our sins. Amen. Hindi ba tayo natutuwa? Kaya hindi lahat ng pamilya dito sa lupa ay dala-dala ang pangalan ng Diyos at pupunta sa langit. Yun lamang, dala-dala ang pangalan ng Diyos. Ang sabi nga nung ating scripture reading doon nagmumula ang pagkaama natin. No? Dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, na ang pangalan ng Diyos ang pinagmumulan ng pagkaama natin
na dala-dala natin ang pangalan ng Diyos sa ating pamilya. Tayo naging pamilya ng Diyos at dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Tulad ko, ang tatay ko, ang pangalan ni Leon Ruy Vivar. Anong minanak kong pangalan? Ruy Vivar. Kaya ako, Rene Ruy Vivar. Dala-dala ko pangalan ng aking ama dito sa lupa. Pero sandaling tayo'y magtiwala kay Kristo, dala-dala natin ang pangalan ng ating ama. Amen? Kung hindi mo dala-dala ang pangalan ng ama mo, dala-dala mo pangalan ng dyablo. Gusto niyo ba yon? Hindi ka pupunta sa langit. Alam mo na pupuntahan mo. Dahil may kaugnayan ka sa dyablo. Pero once na mabago ang status, matanggal yung kaugnayan mo sa dyablo at ikaw ay may ugnay sa Ama sa langit sa pamamagitan ni Kristo, siguradong ikaw ay pupunta sa langit. Bakit? Ano ba ang pangalan ng Amang Diyos ng bawat pamilya dito sa lupa, dito sa langit at sa lupa, ay dala-dala natin? Alam niyo po, baka hindi niyo alam, may pangalan ng Amang Diyos. Tanungin mo nga sa katabi mo, alam mo ba ang pangalan ng Amang Diyos? Baka magugulat kayo. May pangalan ng Amang Diyos. Gusto niyo malaman? Ito, sa 1 chapter 17, verses 11 to 12. Sa English Standard Version, babasahin ko. Nakikita nyo sa ating PowerPoint? And I am no longer in the world. Ito yung panalangin ni Jesus nung bago siya hulihin, nung gabi, nanalangin siya. Sabi niya, and I am no longer in the world, but they are in the world. Ang tinutukoy niya, they are in the world. Tayo, yung mga kanyang mga disciples, yung mga tagasunod niya. And I am coming, dali ah. And I am coming to you, Holy Father. Have them in your, keep them in your name. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. What you have given me. Ingatan mo sila sa iyong pangalan na ibinigay mo sa akin, sabi ni Jesus. So nagkakaroon na kayo na idea kung ano pangalan ng Ama. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yun ang pangalan na ibinigay mo sa akin, sabi ni Jesus. Alam niyo po, nung ipinagbubuntis ni Maria si Jesus, sabi ni Anghel Gabriel, papangalanan siyang Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas. That they may be one, even as we are one. Kaya nga tayo ay isa sa Ama, isa sa Panginoong Jesus. Ang mananampalataya, ang umangkas kay Kristo, iisa ng kaugnayan sa Ama at kaugnayan sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga ang kaugnayan natin hindi lang sa Ama, kundi kay Jesus. Kapag tayo may kaugnayan kay Jesus, may kaugnayan tayo sa Ama. Di ba? When I was with them, I have kept them in your name, which you have given me. Yan, inulit na naman. Iningatan ko sila sa iyong pangalan, ang pangalan na ibinigay mo sa akin. I have guarded them, and not one of them have been lost except the son of destruction, that the scriptures might be fulfilled. Sa mga alagad ng Panginoon, si Judas lang ang napahamak. Hindi niya dala-dala ang pangalan ni Kristo. Hindi niya dala-dala ang pangalan ng Ama. Kaya napahamak siya. Anak siya ng dyablo. Bagamat
Siya'y apostol, naging apostol ng Panginoon. Pero hindi niya talaga tinanggap sa puso si Kristo. Kaya siya napahamak. Alam mo, may nagtanong sa akin si Judas ba napahamak? Sabi ko, oo. Bakit hindi ba niloob ng Ama na si Judas ipagkakanulo ang Panginoon? Bakit siya parurusahan? Sabi ko, tama, niloob ng Amang Diyos na si Judas ang magkanulo sa Panginoon. Pero yung sinful nature, yung kalikasang masama na kay Judas, ibig sabihin, kaya siya mananagot sa Diyos. Yung kalikasang masama, kaya nga pinagkanulo niya ang Panginoon dahil ang kalikasan niya ay masama. Naintindihan niyo? Yung kalikasang masama, walang kinalaman ng Diyos doon. Bagamat may kinalaman ng Diyos, niloob niya si Judas ang magkanulo sa Panginoon. Pero yung kalikasang masama, hindi niloob ng Diyos yun. Hindi natin pwedeng ibintang sa Diyos yun. Ginusto ni Judas yun. Amen po. Kaya si Judas naparusahan. Amen po. Ang ngalan ng Amang Diyos na ibinigay sa anak ay Jesus din, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Bagamat iba silang persona, pero iyon ang ibinigay ng Amang Diyos sa kanyang anak. Kaya lahat ng mga ama na born again ay may anong apelyido? May apelyidong, kapag born again ka na ama, dala-dala mong apelyido ng ama mo sa langit. Yung pangalang Jesus. Amen. Yung pangalang Jesus. Kaya ako ang buong pangalan ko, Rene Ruy Bibar. Jesus. Kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, dala-dala mo ang pangalang Jesus, ang pangalan ng Ama at ng Anak. Amen? Kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos, dala-dala mo, sige, sabihin mo sa iyong katabi, kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos, dala-dala mo ang pangalan ng Ama at ng Anak na si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At yun ay ahantong hanggang langit, hanggang buhay na walang hanggan. Kaya nga, ibig sabihin, magising tayo sa katotohanan. Kapag wala tayo kay Kristo at sa Ama, sa dyablo tayo. Alam mo, hindi naman lahat ng tao anak ng Diyos Sinasabi natin, lahat ng tao anak ng Diyos. Dalawa lamang ang tao dito sa mundo. Isang anak ng Diyos, isang anak ng dyablo. Kapag wala tayong relasyon kay Kristo, anak tayo ng dyablo. Pag anak ka ng dyablo, alam mo na pupuntahan mo. Kaya para magkaroon ka ng buhay sa langit, kailangan magkaroon ka ng relasyon kay Jesus at sa Ama. Di ba? Kaya nga si Jesus binigyan ng pangalang higit sa anumang pangalan. Dahil yung pangalang ibinigay si Jesus, binigay kay Jesus, yun ang pangalan ng Ama. Ano pat binigyan siya ng pangalan na higit sa anumang pangalan. Dito sa lupa, sa langit at sa ilalim ng lupa. Ano pat sa kanyang pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. At lahat ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Hindi ba? Kaya pag niluluwalhati natin ang pangalang Jesus, ginagalang natin. Ginagalang natin ang Ama sa langit dahil yun din ang pangalan ng Ama Tagapagligtas. Sabi sa Jonah chapter 2 verse 9, God is our salvation. Ang Diyos na ating tagapagligtas. Ano ba ang tagapagligtas? Jesus. Amen po. Kaya huwag natin bibiru-biruin ang pangalang Jesus. Sagradong pangalang ito, ginagalang natin. Minsan may mga taong ginagamit sa mga joke yung pangalang Jesus. Hindi dapat. Sandali, namatay.
Nagkakaintindihan ba tayo? Ngayon, paano natin mga ama? I'm talking to fathers. Pero ito para sa lahat. Hindi lamang para sa ama. Ngayon, paano nating mga ama ng ating mga pamilya bibigyang karangalan at kaluwalhatian ang ngalan ng Diyos dito sa buhay na ito? Paano? Okay, may dalawang bagay na dapat tayong maging ganito. Dalawang bagay po na dapat tayo maging ganito. Una, maging asin tayo dito sa mundo. Sabihin natin asin. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 13, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung magiba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong, anong sabi? Pakilakas? Wala na itong, kaya anong gagawin? Tinatapon na lang at, okay. Walang pakinabang at tinatapon, tinatapak-tapakan ng mga tao. Bakit kaya maging tulad tayo ng asin dito sa mundo? Ano ba nagagawa ng asin? Una, pinapanatili nito na sariwa ang mga bagay. Alam mo, hindi mo naman kailangan ng ng isang sakong asin para asinan mo isang buong baboy, tama? Kailangan ba ng isang sakong asin para asinan mo ang buong baboy? Para hindi masira? Kailangan konting asin lang. At pangalawa, it denotes the preserving characteristic of salt. Pangalawa, nagbibigay ito ng lasa sa mga lutuin. Di ba? Pag walang asin ng niluto mo, walang lasa. Tayong mga may relasyon sa Diyos ang nagbibigay lasa dito sa mundo. Binibigyan mo ng lasa yung relasyon mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak, sa ibang mga tao. Amen? Nagkakaroon ng lasa, ng magandang lasa. Pag may asin. The salt of today is different from the salt of ancient times. Alam mo yung asin ngayon, iba dun sa asin nung araw, nung kapanahonan ni Jesus. Salt today comes from the sea. Ang asin ngayon ay nanggagaling sa dagat. Di ba? But salt before comes from salt mines around the Dead Sea in Israel. Yung mga asin nung araw nanggagaling doon sa salt mines sa around the Dead Sea. Alam niyo yung Dead Sea, yun na dating Sodom at Gomorrah na ginunaw ng Panginoon. No? Maraming asin doon. Kaya nga, ang Dead Sea, ang pinakamaalat na dagat. Lulutang ka dahil sa alat. Kaya doon nanggagaling yung mga asin nung araw nung panahon ni Jesus. Anong ibig sabihin ni Jesus na kapag nawala ng lasa ang asin, ay wala na itong kabuluhan. Para lubos nating maunawaan, ay kailangan natin ng masusing pag-aaral. Dahil mahirap intindihin yung mawala ng lasa ang asin, mawawala ng kabuluhan. Kung hindi natin pag-aaralan mabuti ang background. Sa aklat ni Dr. William Thompson, na pinamakatang The Land and the Book, tungkol sa kaugalian at kostumbre ng mga tao sa Middle East sa gitnang silangan, isinalaysay niya ang kwentong ito.
Sabi niya, may isang mangangalakal o businessman doon sa Sidon, Lebanon. Binigyan siya ng kontrata ng gobyerno na umangkat ng mga asin. So, siyempre, pagkarami-raming asin nito. No? Madaya itong businessman na ito. Ang ginawa niya, ibig sabihin, umangkat nga ng asin, pero yung ibang asin, itinabi niya. Hindi niya dineclare sa gobyerno na ganito karaming asin na kinuha niya. So yung ibang asin, tinabi niya sa mga bodega. Kaya lang ang problema ng mga bodega na pinaglagakan ng asin, ang sahig ng mga bodega ay hindi kahoy. Ang sahig ng mga bodega ay lupa. Kaya nga after 5 months, nakita niya na yung mga asin, dahil pala yung asin nung araw, pag nahaluan ng ibang mga na-contaminate ng ibang mga minerals na galing sa lupa, nawawala ang alat nito. Kaya pagkarami-raming asin na nawala ng pakinabang, hindi na maalat, wala ng kabuluhan. Kaya sabi niya, anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng ibenta to dahil wala ng alat, wala ng lasa. Kaya nangyari, inilagay niya, tinapon niya sa daanan ng tao. Sabi niya, para hindi na tumubo ang mga damo. Tinapon niya doon sa daanan ng tao. Tapos yung mga tao, tinapak-tapakan yung asin na ito. No, mahayop, dumadaan doon sa asin. Yung mga tao, tinatapak-tapakan lang yung asin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Now, ano ang spiritual lesson na makuha natin doon sa kwentong ito? Kapag tayo mga ama ng tahanan ay nakiayon sa mga ginagawa ng mga tao dito sa mundo, dito sa lupa, nakadikit pa rin tayo dito sa lupa, mawala ang asin natin. Mawala ng kabuluhan ng pagiging asin natin. Halimbawa, ikaw ay mananampalataya, pero nakikiayon ka sa ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Mawala ang pagkaasin mo. Di ba? Nakuha nyo? Kapag halimbawa tayo ay nakadikit dito sa lupa, mawala ang ating pagkaasin. Mawala ang alat. Sa Griego, ang walang kabuluhan ay moros. Ano ibig sabihin ng moros? Kamangmangan sa Tagalog. Yung asin na nawala ng kabuluhan, parang yung tao na nakikiayon sa takbo ng mundong ito ay useless, walang kabuluhan. Ayaw naman natin ng buhay na gano'n, di ba? Tayo mawala ng kabuluhan. Remember that people are not impressed by our doctrine. Hindi naaandap ang mga tao sa doktrina natin. But will come to Christ, pero lalapit sila kay Kristo if they see na kinakapamuhay natin ang doktrinang tinanggap natin. Kahit na gaano kagandang doktrina na ibigay mo sa mga tao, pag hindi nila nakikita ang doktrina sa buhay mo, ang mga tao hindi tatanggap sa Panginoon. Okay, kwentuhan ko kayo ang experience ko. Nung araw, nung papunta ako ng Cubao, siyempre sasakay ka ng jeep. Wala pa mga anong tawag doon? Yung mga UB Express, kundi jeep ang sinasakyan. Yung mga patok na jeep ng Montalban. Di ba? Sino ba nakasakay ng patok? Di nakasakay ako siyempre, di ba, matagal ang biyahe ng jeep ang pupuntang Cubao Ang nakatabi ko, isang bakla. Nung nakatabi ko yung bakla, inudyokan ako ng Holy Spirit na sharean ko tungkol kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, habang bumabiyahe kami papuntang Cubao,
So ako naman, busy ako na binabahagi ang Panginoong Yesus. Nagpapatotoo ako kung paano ako binago ng Panginoon, kung paano naging mabait ang Diyos sa buhay namin. Sinabi ko na sa bakla, ganun din ang gagawin ng Panginoon sa iyo. So ibig sabihin, nung malapit na sa Cubao, akala ko, nahikayat ko siya kay Jesus Christ. Pero alam niyo, sabi sa akin, bago siya bumaba, ang sabi ng bakla, alam mo, Pastor, okay naman yung binabahagi mo sa akin eh. Kaya lang may kapitbahay akong born again. Yung kapitbahay ko, naghahagbulan ng taga. So, ibig sabihin, tinapakan niya yung binabahagi ko ng mabuting balita. Imbis na tanggapin niya, tinapakan niya. Dahil doon sa patotoo ng mga born again, naghahabulan daw ng itak. Kaya nga, ibig sabihin kapag tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito, nawawala yung pagkaasin natin eh. Naalala ko yung may basura kami doon sa labas ng bahay. Isang araw, isang umaga pagkagising ko, nakita ko na kalat-kalat yung basura namin. Nakita ko yung aso, kinalat yung basura namin, binato ko. Kaya sa tuwing may ibang aso na daraan doon sa tapat ng bahay namin, binabato ko. Hindi naman yung asong yun ang nagkalat ng basura. Pero ibig sabihin, dahil aso, binabato ko. Ganon din tayo. Kapag sinira natin ang ating patotoo, madadamay ang ibang Kristiyano. Amen ba? Magsishare tayo ng salita ng Diyos, pero tatapak-tapakan lang ng mga tao. Anong nangyayari ngayon sa Senado? Dahil doon sa isang senador daw na Christian na lumipat, kilala niyo na kung sino yun. Galing sa malaking church. Kaya yung mga tao, nilalapastangan nilang pangalan ng Diyos eh. Ginagamit daw ang pangalan ng Panginoon eh, pero ganun ang ginagawa. Alam niyo ba yung balitang yon? So ibig sabihin, yun nga eh, yung patotoo ng isang Kristiyano, sinisira ang patotoo ng maraming Kristiyano. Kaya pag magsishare ka sa ibang mga Kristiyano, sasabihin nila, bakit si ganon? Bakit si ganon? Di ba? Na-experience nyo na yun? Alam mo, experience ko rin. Meron ako nakausap na mag-asawa, taga Marikina. Nakatira sila doon sa isang apartment. Tapos sabi nila, katabi nila, gawain. Church. Dingding lang ang partition nila ng church. Sabi ko, bakit Bakit hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos? Sabi nila, paano kami makikinig ng salita ng Diyos? Yung pastor at saka yung asawa niya, na palagi nag-aaway. Kaya ibig sabihin, sinishare ko yung mabuting balita, baliwala, tinatapak-tapakan lang. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya pag halimbawa, sira yung patotoo natin, tatapak-tapakan lang ng mga tao yung mabuting balita na binabahagi natin sa kanila. Imbis na tanggapin ng mga tao ang mabuting balita, tatapak-tapakan lang ang mga buting balita. Amen? Kaya dapat tayong maging asin na maalat. Pangalawa, maging ilaw tayo dito sa mundo. Hindi lang asin. Ilaw. Sabi sa Mateo chapter 5 verses 14 to 16, tayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay
makikita makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitatago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan. Sabihin natin patungan. Ang tawag doon candle stand. Upang magbigay liwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Para maluwalhati at maparangalan ang ngalan ng ating Ama sa langit. Hindi lamang maging asin, kundi maging ilaw tayo mga ama ng tahanan dito sa mundo. Dala-dala natin ang buhay ni Kristo na liwanag sa lahat ng tao. Hindi natin may tatago sa mga tao ang liwanag ng ilaw na ito. Kahit na ikaw ay bagong born again pa lang, baby Christian, nakikita na ang pagbabago sa iyong buhay kung talagang nagtiwala ka kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Ito ang ilaw sa mundong ito na batbat ng kadiliman. Unti-unti tayong nababago sa biyaya o grace ng Diyos. Hindi natin maitatago ang liwanag na unti-unting bumabago sa atin. Mapapansin ito ng mga tao sa ating paligid. Pero hindi natin ito dapat takpan. Sabi ng Mateo chapter 5 verse 15, nilalagay ang ilaw sa patungan upang maging maliwanag sa lahat ng tao. Anong ibig sabihin nito? Ilalagay ka ng Holy Spirit sa patungan upang lalo pa tayong magliwanag. Ano ang patungan? Ang paliwanag nito ay nasa Revelation chapter 1 verse 20. Sabihin natin patungan. Candle stand. Hindi ba yung kandila nilalagay natin sa tamang patungan? Tinataas natin para mailawan ng buong bahay. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 20. Sa NIV, the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Yung palang patungan, it symbolizes church, local church. Di ba naituro ko, kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, inilalagay tayo ng Panginoon sa church. Una, inilalagay tayo sa universal church, tapos ilalagay tayo sa local church. Dito sa Revelation, ang tinutukoy ng mga church, yung Efeso, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Alam niyo yun, di ba? Inilalagay tayo ng Holy Spirit sa church, local church, para magliwanag tayo. Amen. Sabihin natin local church. Sa Revelation, ang patungan ng ilaw o lampstand ay mga local churches. Inilalagay tayo ng Holy Spirit sa local church para tayo ay lalong magliwanag at maliwanagan ang ating buong sambahayan. Kaya napakahalaga ng ating mga local churches, lalo tayong paliliwanagin ng Holy Spirit sa pamagitan ng mga preaching o teaching ng salita ng Diyos na ating naririnig. Magiging lalo tayong kawangis ni Kristo sa pag-ibig sa pamagitan ng ating paglilingkod sa mga kapatiran at ibang tao.
Pinaliliwanag natin ang ating ilaw sa mga tao sa pamagitan ng mga mabubuting gawa upang luwalhatiin at pupurihin nila ang ating Amang Diyos sa langit. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, hindi big deal ang pag-attend sa church. Hindi ka umaattend ng church para maligtas, para pagpalain ng Panginoon. Kaya ka umaattend ng church dahil pinagpala ka na, iniligtas ka na, at nilalagay ka ng Holy Spirit sa church para lalong magliwanag. Sabi mo, lalong magliwanag sa pamamagitan ng mga preaching, mga teaching na narinig mo. Dahil ang salita ng Diyos ay tanglaw at ilaw sa ating paat daraanan. Pinaliliwanag lalo ng Holy Spirit ang buhay natin sa pamamagitan ng salitang narinig natin. Amen po ba? Kaya, yung oras natin sa church, hindi sayang. Kapag hindi tayo dumalo ng church, lugi tayo. Kaya gusto mo magliwanag ang buhay mo dito sa mundong ibabaw. Kailangan makapakinig ka ng salita ng Diyos. Tandaan mo, hindi na big deal sa isang tunay na Kristiyano ang pag-attend sa church. Pag ikaw ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo, hindi ka na kukonsensyahin pa para dumalo sa church. Gusto mo nang dumalo. Kahit na wala nagsasabi sa iyo, gusto mo nang dumalo. Dahil nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Gusto mo nang marinig ang tinig ng Panginoon. Gusto mo nang matuto ng mga salita ng Diyos. Amen? Sa gayon, nagliliwanag ka. Sumasagana ka sa mabubuting gawa. At yung mabubuting gawa na ginagawa mo, nagbibigay ng karangalan at papuri sa Amang Diyos sa langit. Amen? Dumako tayo sa life application. Katulad ng sinabi ko, kahit na gaano kaganda ang sabon, kapag hindi mo i-apply, baliwala. Kahit na gaano kaganda ang salita ng Diyos na narinig natin, kung hindi natin i-apply, baliwala. Una, basahin natin. Lakas-lakas. Hindi sa mabuting gawa, Amen. Sa mata ng Diyos, hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng mabuti. Naligtas tayo nung tayo nagtiwala kay Kristo. Amen po ba? Yun ang sabi sa Roma chapter 4 verse 5. Basahin natin. Lakas-lakas, sabay-sabay. Okay. Sa relasyon natin sa Diyos, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, para mapawalang sala. Sa relasyon natin sa Diyos, tayo'y nagtiwala lamang, sumampalataya kay Kristo. Pinawalang sala tayo ng Diyos, tinanggap tayo ng Diyos. Amen. Pero, nandito pa tayo sa lupa, nakikita ng mga tao tayo. No? Sabi mo sa katabi mo, nandito ka pa sa lupa. Kung anong ginagawa mo, nakikita ng mga tao. Now, when other people are concerned, basahin natin sa Santiago chapter 2, verses 14 to 16. Sige. Mga kapatid, lakas natin. Kaya nga sabihin natin sa mga tao, uy, alam mo, sumampalataya ako sa Diyos. Sasabihin ng mga tao, talaga sumampalataya ka, ipakita mo sa mabuting gawa. Tama?
Hahanapin ng mga tao ang mabuting gawa natin. Halimbawa, sige tuloy. Kaya nga kung pag-uusapan sa point of view ng tao, kailangan mong gumawa na mabubuting gawa para masabi ng mga tao na tunay ka may pananampalataya. Pero sa Diyos, hindi ka kailangan gumawa ng mabuti. Sumampalataya ka lang kay Kristo, tama na. Pero sa mga tao, sa paningin ng tao, kailangan mong gumawa ng mabuting gawa para masabi ng mga tao na tunay nga may pananampalataya ka. So yun ang kaibahan. Amen? Naintindihan ninyo? Iba yung pananaw ng Diyos, iba yung pananaw ng tao. Amen. Dapat maging maliwanag sa atin yon. Pangalawa, pakibasa. Resulta lang ng ating pagtitiwala kay Jesus para maligtas. Yung mabuting gawa na ginagawa natin, resulta lang ng ating kaligtasan. Amen po ba? Sabi sa Efeso chapter 2 verses 8 to 10. Dahil sa regalo ng Diyos ang kaligtasan, hindi natin pinaghirapan. Tuloy natin. Okay, hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa. Ayaw ng Diyos na tayo magmamalaki. So, tuloy. Okay, nilikha tayo ng Diyos nung nakipag-isa tayo kay Kristo. Ginawa tayong bagong nilalang, bagong nilikha nung nakipag-isa tayo, nung sumampalataya tayo kay Kristo. Amen. So, kailan tayo gumagawa ng mabuti? Nung sumampalataya tayo, tapos nating sumampalataya kay Kristo. Ang mabubuting gawa ay bunga lang ng ating kaligtasan. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Kaya tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa dahil ligtas na tayo. Yun ay bunga ng ating kaligtasan, resulta lang ng ating kaligtasan. Dapat maging maliwanag sa atin yun. Amen. Pangatlo, ang mabubuting gawa ano motibo kaya tayo gumagawa ng mabuti? Udyok ng pag-ibig, udyok ng pananampalataya. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 6, sapagkat, pakilakas. Amen. Hindi mahalaga yung kailangan mahaba ang buhok mo. Kailangan di ka nagme-makeup. Hindi mahalaga yun. Hindi mahalaga yung kailangan nakapantalong ng mga babae. Hindi mahalaga yung hindi ka kumakain ng karne tuwing Biyernes. Hindi yun ang pinagbabatayan natin. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamagitan ng pagmamahalan. Ang nag-uudyok sa atin na mahalin ng Diyos, mahalin ng ating kapwa, yun ay bunga ng pananampalataya natin. Kaya pag ikaw ay sumampalataya na to, mahal mo lahat ng tao. Mahal mo mga kapatiran, mahal mo ang ibang mga tao.
Yun ang tamang motibo. Amen? Kaya dapat magising tayo sa katotohanan tungkol doon sa mga mabubuting gawa. Okay, ano yung big idea natin? Basahin natin sabay-sabay. Lakas natin. Isa pa. Minsan pa. In Christ, I am a Father who gives glory and honor to God our Father. Siyempre, dala-dala natin yung kanyang pangalan eh. Kaya bibigyan natin siya ng karangalan. Bibigyan natin siya ng kaluwalhatian. Di ba? Dahil na kay Kristo tayo. Ako'y Ama na nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos Ama sa langit. Dahil dala-dala natin yung pangalan ng Ama natin. Yun ang pinagmumula ng pagkaama natin. Lahat tayo ng mga na-born again, lahat tayo ng mga Kristiyano, lahat tayo na sumampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi lang yung mga tatay. Lahat tayo dala-dala natin yung pangalan ng ating Ama sa langit. Amen. Sa pananatili mo maging asin at ilaw sa mundong ibabaw, kaluwalhatian at luluwalhatin at pararangalan ng lahat ng tao ang iyong Ama na nasa langit dahil sa iyong magandang patotoo. Sabi natin magandang patotoo. Maakay mo ang iyong asawa kung hindi pa sila mananampalataya o mga anak, mga kamag-anak, mga kapitbahay at ibang mga tao kay Kristo para sila din ay maligtas. Tunay na walang ibang makabuluhang buhay dito sa mundo, kundi yung gamitin ka ng Diyos para maligtas ang maraming tao. Minsan lang tayo lalakad sa mundong ito. Minsan lang tayo lalakad sa mundong ito. Gamitin natin ang ating buhay na maparangalan ang pangalan ng Amang Diyos na dala-dala natin. Amen. Gamitin natin ang ating buhay na maparangalan ang Amang Diyos, ang kanyang pangalan dahil dala-dala natin ang pangalan ng ating Ama at ng ating Panginoong Yesus. Yun ang makabuluhang buhay. Yun ang may katuturang buhay. Hindi natin gagamitin sa mga kalayawan, sa mga bisyo, sa mga udyok ng kamunduhan, kundi para sa kaluwalhatian lang ng ating Ama na nasa langit. Blessed and happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng tahanan.